Pagmamahal mo ang siyang Pagmamahal mo, pagmamahal mo. Pagmamahal mo ang siyang awit ko. 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 Ano man ang ating hinaharap, mga kapatid. Ano man ang problema na ating kinakaharap, meron tayong Diyos na tapat. Meron tayong Diyos na mabuti. At walang imposible sa Kanya, kapatid. Let me encourage you right now. Hindi namin alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero as we are worshiping God, that you are acknowledging that He is great, as you are acknowledging that He is faithful, as you are worshiping Him, at patuloy tayong aawit sa Kanya, ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa Kanya. The Bible says that He inhabits the praises of His people. Narito siya ngayon, kapatid, at handa siyang kumilos sa iyong puso, handa siyang kumilos sa iyong buhay ngayon. Hindi bukas, ngayon din. Pagkat ang Diyos ay narito kasama natin ngayon. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, na walang imposible sa ating Diyos. Kaya naman muli pa, itaas natin ang ating mga kamay, purihin natin siya. Sa gitna ng ating mga kinakaharap na problema, sa gitna ng kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, ito ang ating dapat gawin. Purihin siya at i-acknowledge natin kung sino siya sa buhay natin. Naniniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Naniniwala ba kayo na mabuti ang ating Diyos? Bakit? Siguro na patunayan niya na dati. And let me tell you this, God will continue to be good because He is faithful. Amen? One more time, lift up your hands right now and just declare, Diyos kang dakila. Ating awitin, Diyos kang dakila. Hallelujah. Come on, sing it out. Diyos kang dakila. Oh, yes, God. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ang totoo, ang Diyos ay mabuti. At siyang ang Diyos kang dakila. Hindi ka nababago. Taluwalatian mo ang siyang nais ko. Ang iyong
lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, nakakilala mo, di mapapantayan. Jesus, walang hanggan, at dapat ba sa buhay ko'y lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo.
natin ang Panginoon. Pwede na po makaupo ang kapulungan. Bago ko po tawagin ang ating tagapagsalita sa hapong ito, ay gusto kong umawit para sa Panginoon. Ngayon po, bago ko tawagin at ating tagapagsalita ay gusto ko po bigyan ng mga kaparaanan para malaman nyo kung ano ang i-message ng ating kapatid na Ria. Napakahalaga po na ang mga kapatiran, we are brother and sister in Christ, ay madala po natin sa church na ito. Ngayon po ay tinatawagan ko si Ate Lil
para magpatuloy. One, two, three, five, six, seven. Perfect number, 7, no? Amen. So, magandang hapon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpapasimula na ng ating aralin, no? Bago yan, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat sa hapon ito, salamat sa mga kapatiran na patuloy na dumadako, Panginoon, dito upang sama-sama kami magpuri at magpasalamat sa iyo. Thank you, Lord Jesus, sa panahon ito na ipinagkaloob mo sa amin, bago magpapakainit. Hindi ito naging sagabal, Panginoon, upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Gamitin mo po ang iyong lingkod, hindi man marapat, itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw ang makita namin, Panginoon. Linisin mo po ang aking mga labi at gawin mo po ako malinis na daluyan ng iyong mga salita. Thank you po. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang ating pong teksto sa hapon ito ay masusumpungan po natin sa Genesis 4:9. Ganito po ang sinasabi. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" Nagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating aralin sa hapon ito ay, "Am I my brother's keeper?" Ako po ay tagapag-alaga ng aking kapatid. So, ang kapatid dito na sinasabi, hindi lamang yung kapatid natin sa laman, kundi yung kapatiran dito sa mananampalataya, ang kapwa natin mananampalataya. Magbalik tanaw tayo, no? Let's go back to history. Sa 2,000 years ago, kilala niyo naman si Eva at saka si Adan. Na? So si Eva at si Adan, ang unang taong nilikha ng Diyos. Nang sila ay mahulog sa pagkakasala, sila ay pinalaya sa hardin ng Eden, no? Pinalaya sila sa Garden of Eden, no? At nagkaroon sila ng anak. Dahil sila ay mag-asawa, nagkaroon sila ng anak na 2 lalaki. Ang panganay ay si Cain, no? Ang pangalawa ay si Abel, no? Ano ba ang trabaho nila? Si Cain sila at Abel, sila ay nagsilakihan na naging farmer. Si Cain, no? O si Cain, siya ay nagtanim ng iba't ibang mga halaman, mga punong kahoy, mga gulay, at kung iba't iba pang mga pananim. Samantalang, si Abel naman, siya ay pastor o shepherd, no? Pag sinabi natin shepherd, ang inaalagaan niyan ay iba't ibang mga hayop, no? Iba't ibang hayop, kaya siya naging shepherd. Dumating ang panahon ng kanilang paghahandog. Tignan natin ano ang nangyari sa kanila. Si Cain, nung naghandog, hindi niya pinilit, hindi niya pinaghandaan, hindi niya pinahalagahan. No? So, ang paghahandog ay importante sa isang mananampalataya. Okay? So, alam natin lahat ng ating hinahandugan ay sino? Sino ang ating hinahandugan, mga kapatid? Sino? Si Jesus. No? Siya ang binibigyan natin ng handog. Maaring pera, maaring ito, maaring ano-ano pa. So, dumating ang panahon ng paghahandog si Cain, ang inihandog niya ay mga prutas o mga gulay, no? Kung ano-ano na lang ang napulot niya siguro sa kanyang halamanan at yun ang kanyang dinala. Maaring may mga depekto yun kasi lalo kayo pag mainit ang panahon, ano ang nangyayari sa mga gulay,
naluluoy, no? Namamatay, nasisira, nagiging, ano na, yung malambot, parang natutunaw. No? Samantalang, si Abel, ang handog niya ay kanyang pinili, pinakamagandang bahagi, pinahalagahan ang gawang paghahandog. No? So, nagkaroon ng difference. Si Abel, mahalaga sa kanya ang paghahandog. Sa ating pambuhay, mga kapatid, mahalaga ang paghahandog. Amen. No? So, mahalaga ang paghahandog. Hindi yan taken for granted. Yan ay utos ng Panginoon. No? Kung mapapansin ninyo sa Malakay, nandun yung utos ng Panginoon. No? Tithes yun and offering. Okay? So, hindi yun pakiusap. Yun ay utos ng Diyos sa bawat nananampalataya. Okay? Sa bawat tagasunod ni Kristo, isa sa mga utos yan, ang paghahandog. Sabi niya, sa Malakay 3:10, ano ang sabi? Bring, at ihandog ninyo ang inyong lahat-lahat, no? Kung hindi, subukin ninyo, kung hindi, bubuksan ko ang durungawan ng langit. Yun ang sabi ng Malakay 3:10. Okay. So sa ganitong kaparaanan, sa handog ni Abel, nung sinunod na, kasi the best talaga ang inihandog ni Abel. Nung sinunod na, dahil ang paghahandog ay sinusunog, no? Naamoy ng Diyos ang mabangong samyo ng handog ni Abel. Samantalang, pag ikaw ba angel faith ay nagluluto? Okay. Kapag ikaw ay nagluto na medyo bulok-bulok na mga gulay, ano ang amoy? Iba na ang amoy. So, ang naging amoy noon, o samyo noon, ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. At alam ni Cain yun, na hindi nalugod ang Diyos sa kanyang handog, samantalang ang handog ni Abel ay kinalugdan ng Diyos. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng ibang damdamin. Ang damdamin ng pagkainggit. Alam niyo mga kapatid, ang inggit ay pumapatay. Alam niyo ba yun? Pumapatay na literal o pumapatay sa salita. No? Pag may nainggit sa inyo, pagchichismisan kayo. Di ba? Totoo yan, no? Kung ano-ano ang mga sinasabi kahit hindi totoo. No? Dahil sa sobrang inggit. At ganito nga ang nangyari sa magkapatid. Unang magkapatid pa lang yun, dadalawa pa lang silang magkapatid. Bali, 4 pa lang sila sa mundong ibabaw nung mga panahon na yun. At ano ang ginawa? Dahil sa inggit niya, niyaya niya yung kapatid niya, si Abel, at dinala niya sa bukid at doon niya pinatay. The first murder that was recorded ever in the Bible. Yun yung unang murder case. Ang pagpatay ni Cain kay Abel. At ang resulta, ano ang nangyari? Nalayas si Abel, si Cain, at ang sabi, sino man ang pumatay sa iyo ay 10 beses na papatayin. No? So, naging wanderer siya. Kung saan-saan na siya napapadpad dahil sa kanyang kalagayan. So, tignan ninyo ang consequence. No? Dahil sa inggit, napakalaki ng resulta ng kapahamakan ang nangyari sa buhay ni Cain. Okay? Tingnan natin ang mga taga-Macedonia. Sabi dito, ang mga taga-Macedonia, pinaghahandaan ang paghahandog nila sa Panginoon. No? So, maaaring Lunes pa lang, kung sila ay arawan na nagtatrabaho, Lunes pa lang ay pinaghahandaan na nila ang paghahandog. Tandaan ninyo mga kapatid, na kapag tayo, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapasimula kung tayo ay marunong maghandog. No? Kung walang handog, anong mapapala nyo? E di wala rin kung zero. E tandaan ninyo ang kahalagahan ng paghahandog. So, ang mga taga-Macedonia
every first day of the week, naghahanda na sila ng kanilang ihahandog sa Panginoon. At hindi lamang yun, hindi lamang sila nagbibigay sa church, kundi sa mga mahihirap. Bagamat sila ay mahirap na lugar. No? Mahirap lang sila, hindi naman sila mayaman. And yet, makikita mo yung generosity ng kanilang puso. Okay. Tignan natin ang buhay ni Colgate, Mr. Colgate, no? Sa kanyang pagtatrabaho, nung kumikita lang siya ng maliit, ang binibigay niya sa Panginoon ay portion lang din. Nung lumaki na ang kanyang negosyo at siya ay sikat na, ang binibigay niya sa Panginoon ay 90%. Ang 10% ay kanya. Nabaliktad. Diba dapat 10, 15, o 20% ang binibigay usually ng mayayaman sa Panginoon. Pero siya baliktad. No? Ang 90% ang binigay niya sa Panginoon, ang 10% ang naiwan sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Sapagkat alam ni Mr. Colgate na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Ang sabi nga sa, nakalimutan ko basta nasa Bible, sabi doon, silver and gold are mine, says the Lord. No? Ang ginto at ang silver ay pag-aari ng Panginoon. Maging ang buhay natin, pag-aari ng Paginoon. Maging ang tinatangkilik natin, pag-aari ng Panginoon. Ibig lamang sabihin, wala tayong pag-aari. Kaya marapat lamang na magbigay tayo para sa Panginoon yung nararapat na para sa Kanya. Okay. Tignan natin ang buhay ni Ananias at Sapphira. Si Ananias at Sapphira sa panahon ng mga early Christian ay nangako na sila ay ipagbibili nila ang kanilang ari-arian at ipagkakaloob nila sa Panginoon. Sapagkat noong araw, ang paraan ng buhay ng mga early Christians ay ibinibenta nila ang kanilang mga pag-aari at sila ay nabubuhay doon sa halaga ng kanilang pinagbenta. Sinishare nila yun sa iba. No? Hindi lamang nila inaangkin sa kanilang sarili. Pagdating ng panahon na naibenta na nga ang ari-arian nila, binigay nila kay Pedro ang napagbilhan. Ang sabi ni Pedro kay Ananias, ito lang ba ang napagbilhan ninyo? Opo, pero kalahati ang nasa kanila, kalahati ang ipinagkaloob nila, samantalang ang kanilang pangako, ipagkakaloob nila ng buong-buo ang napagbilhan. So ano nangyari? Bigla na lamang siyang nabuwal at namatay. At habang siya ay kinukuha ng mga kabataan at ibuburol, dumating yung asawa niyang si Sapphira. At tinanong ni Pedro, totoo bang ito lang ang napagbilhan ninyo? Ang sabi ni Sapphira, opo. Ang sabi ni Pedro, iyata't pinagkaisahan ninyo ang banal na Espiritu. Tandaan ninyo mga kapatid, ang lahat ng mga kasalanan ay pwedeng patawarin ng Panginoon. Subalit, ang kasalanan laban sa Espiritu ay walang kapatawaran. No? Lahat ng ating kasalanan pwedeng patawarin. Pero yung paglapastangan sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Okay. Sa buhay naman, tingnan natin ang paghahandog ng iba't ibang mga tao. Sa buhay naman ni Abraham, sino ang anak ni Abraham? Si Isaac. No? Si Isaac ay ipinanganak ni Sarah na asawa ni Abraham. Matanda na sila. Nais ng Diyos na i-test ang katapatan ng pag-asawang ito. Kaya sabi niya, Abraham, ihandog mo ang iyong anak. No? So pag-handog pala, tinitest tayo ng Panginoon kung talagang obedient tayo. No?
sa kanyang paghahandog, dinala na niya yung kanyang anak, kahoy, yung mga ipanggagatong nila at yung pampasikla. Nung dumating na sila sa lugar ng ang tawag na yon ay Golgotha, no? Dumating na sila doon at tanong tong anak, Ama, nandito na yung kahoy, nandito na yung pangsindi, pero nasaan po ang ihahandog? No? Hindi kumibo yung ama, kundi tinalian niya si Isaac at inilagay doon sa lamesa na handugan at doon akma na niyang sasaksain. No? Pero ano ang sabi ng tinig ng Diyos sa kanyang narinig? Huwag mong saktan ang batang yan o yan anak mo. No? So, nakita na lang dyan na mayroong tupa, lalaking tupa na nakasabit yung kanyang sungay doon sa isang puno. Kaya sabi niya, iyan ang ihahandog mo. So sa ating paghahandog, huwag kayong matakot sapagkat ang lahat ng inihahandog natin hindi sa ating galing, hindi sa ating lakas, hindi sa ating sweldo. Yan ay galing sa Panginoon. No? Ang inihahandog natin hindi ang galing sa ating negosyo. Maging ang negosyo natin ay pag-aari ng Panginoon. Tayo ay tagapangasiwa lamang sa mga bagay na ito. Ano pa? Nung si Jesus ay inihandog ng Diyos Ama, ang unang qualification ng paghahandog ay pusila. No? Pusila. Walang kapintasan katulad ng inihandog ni Abel. Ano ang implication noon sa ating buhay? Na kapag tayo ay maghahandog, huwag lang tayo basta kuha na lang ng kuha ng mga barya-barya. Gaano ba natin kamahal ang Panginoon? Halagang 10 piso, 100, 10 pesos. So nasa sa inyo yan. Kung gaano natin pinahahalagahan ang Diyos sa ating buhay. Maging ang hininga natin ay galing sa Diyos. Kaya tandaan natin mga kapatid, wala tayo pag-aari ni isa man. No? So, nang ihandog ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesucristo, ang lahat ng kasalanan ay nabayaran. Sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, ang kasalanan nila o natin ay nahugasan. So, ano ang dapat natin ikatakot sa paghahandog? Samantalang tayo ay dapat talagang maghandog at magbalik ng kaloob para sa Panginoon. Ano ang reason dyan? Upang malaman ng Diyos na minamahal natin siya. Na tayo ay sumusunod sa kanyang utos. No? Ano pa ang implication ng ating topic ngayon? No? Bilang isang obedient na mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, go ye, therefore, and make disciples. No? Baptizing them in the name of Jesus, our Lord, at bautismo natin siya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, hinihikayat namin kayo na magdala, no? Lalo ng mga kabataan. Kanina maraming kabataan, walo din yung pumunta. At salamat, mayroong isang kabataan. Amen, pa rin naman, kabataan pa rin ito. Wala ka pa namang asawa, di ba? Oo, wala pa ako. Considered kabataan. So magdala kayo ng mga dapat nating dalhin upang maaralan natin. Sila man ay makakaranas ng katotohanan. No? Sapagkat sabi, the truth shall set you free. So tingnan natin ang ating aralin ngayon. Sabi nga, am I my brother's keeper? Yes. You are your brother's keeper. Meron kayong pakialam. Hindi mo sa buhay ng inyong kapwa, kundi may pakialam kayo sa kahihinatnan ng inyong kapwa. Dahil pagdating ng Panginoon, anytime pwedeng dumating ang Panginoon,
pwedeng tanungin ang Panginoon, asan yung kapatid mo, asan yung nanay mo, asan yung tatay mo, bakit hindi mo nabahaginan ng salita ng Diyos? Gusto ba natin na tayo lang ang maliligtas? Yes, we are our brother's keeper. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Tati Lil. Ang ganda ng ating topic. Am I my brother's keeper? Yes. No? Kasi baka balang araw, tanungin tayo. Kaya kung natatandaan ninyo, lagi kong sinasabi, basahin po natin sa Acts chapter 1 verse 8. No? Ang sabi po doon, magkakaroon tayo ng kapangyarihan pagbaba sa atin ng banal na Espiritu at magiging saksi tayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Bakit ko to binigkas? Kasi nga, we are brother and sisters in Christ. Kahit hindi mo siya kadugo, pero dahil kay Kristo, kadugo mo rin siya. Dahil bakit kadugo din natin? Lahat tayo ay royal blood. Lahat ng nananampalataya kay Jesus, royal blood na po tayo. At ang sabi nga sa mababasa sa Romans chapter 11 verse 25, sinasabi doon na inihalintulad niya ang mga Israelita sa tunay na punong olibo. At ang ugat ng punong olibo ay banal. Kaya, ang sabi doon sa 11:25, ang mga hintil ay mayroon lamang takdang bilang. Sino yung hintil? Tayo, mga makasalanan. Para maiumpong sa tunay na punong olibo. Pag naiumpong na tayo, ang dugo ng banal, ang dugo ng ugat, tsaka ng kahoy, ay banal, kaya tayong lahat na naidugtong sa punong iyon, yung grafting, naidugtong, hindi na tayo Pilipino sa spiritual. Pilipino tayo sa physical, pero sa spiritual, lahit na tayo ni Abraham. Kaya nandoon na tayo sa puno. So, ang ibig sabihin, we are brother and sister. Una, bakit? Diba? Pagbaba sa iyo ng kapangyarihan, magkakaroon ka ng kapangyarihan, pagbaba sa iyo ng banal na espiritu, at magiging saksi ka sa Jerusalem. Unahin mo yung Jerusalem, yung bahay niyo, tatay niyo, nanay niyo, mga anak, Jerusalem, yan po ang Jerusalem. Pangalawa, yung tinatawag na Judea, yun na po yung mga kamag-anakan, pinsan, kapitbahay. At yung Samaria, yung mga kapitbahay, kaibigan. Yun po ang isi-share natin kasi kapatid sila. Balang araw, pag nandun na tayo sa langit, nasaan ba yung lagi mong kasama? Ang sabi, am I my brother's keeper? Tama. Tayo ay tagapag-alaga ng ating mga kapatid para hindi na tayo hahanapan pa ni Lord kung nadala natin dito lahat. Kasi nakakalungkot naman kung kayo lang ng kayo. Nakakalungkot din yun. Kasi diba, sabi sa Matthew chapter 28 verse 19, therefore, go and make disciple of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yun po ang gusto ni Lord. Kaya, hindi tayo maging guilty. Pag nandoon na tayo, nasaan ang iyong kapatid? Dala ko po, nandito. Okay, so purihin po ang Panginoon. Maganda po ang message, hamon po.
hamon kasi lagi ko man sinasabi na sa pasimula ay 7 lang kami kahit saan kami nakarating, pero umaabot po ng 100. Pinalalago ni Lord. Kaya tiis lang tayo, tiyaga. Okay, so bago ko po tatawagin ko na po si Ate Lynn sa pagbabalita. Para po sa ating pagbabalita, sa September 8 ay church second anniversary natin. Ha? So, bali sa September 8, umaga lang ang ating gawain. Ha? Join na tayo hapon at saka yung pag-umaga, iisa lang ang ating worship service kasi na church anniversary. Dito na tayo magkakainan. Ha? So, masarap ang ating kainan. Mayroong pansit, lumpiang Shanghai, fried chicken, broccoli, fish fillet, at pali-anim yan na klase. No? So, pakisabi na lang sa bawat isa na mga kapatiran na ang ating gawain ay sa September 8, church anniversary. Siguro nandito na yung mama mo, no? Pang-umaga lang muna ang ating gawain. Para naman sa mga kabataan, patuloy yung gawain ng mga kabataan sa October 31 hanggang November 1 and 2-3, mayroong gawain ang mga kabataan. No? So, ito ay sa Cavite, Laguna, 2,500 ang yung gagastusin. Pero ipanalangin natin na magkaroon tayo ng mga sponsor para yung mga gagastusin ay ma-cover up ng mga sponsor. At noon bang Sabado, nandiyan kayo lahat, kahapon, wala. So, pag kumpleto kayo, i-text nyo na lang ako para tayo magkaroon ng Bible study. No? Patuloy din ang gawain sa Caldejon Residence. Ang Bible study doon ay tuwing Wednesdays and Thursdays, 3 hanggang 4 ng hapon. Ang iba pang mga detalye, tignan nyo na lang sa ating bulletin board. Pastor? Hello, habang lilikumin po ang ating mga handog ay aawitan ko po ang Panginoon at ang yung kabataan. Ikaw sa akin, sa isang langit lamang tumitingin. Magkaiba man ang pananalig, bahagi rin tayo ng iisang daigdig. Malayo man ikaw sa akin, magsaluhan man ang adhikain. Ihahatid ng aking awit, pagmamahal sa kapwa kapatid. Itong awitin ko'y naglayang panalangin, daigdig man ang pagitan, naway pagtukluri ang bawat hakbang, ang bawat hangarin, pag-ibig ang magsisilbi, tulay natin
natin. Tulay natin. Mula sa aking dalampasigan, dalangin ko'y magkaunawaan. May halaga ba ang isang mitiin kung buhay rin ang siyang babawin? Itong awitin ko'y taglayang panalangin, daigdig man ang pagitan, naway pagbukluri ang bawat ambag, ang bawat hangarin, pag-ibig ang magsisilbi, tulay natin. Itigil na gawa makarating ang kahangalan ating ibinigin. Ano nga ba ang pinagkaiba? Kapwa tayo, tiyas ng may likha. Iyong awitin ko'y naglayang panalangin, daigdig man ang pagitan, naway pagtukluri ang bawat hakbang, ang bawat hangarin, pag-ibig ang magsisilbi, tulay natin. Si Kristo ang magsisilbi, tulay natin. Praise God. Purihin po. Lord, maraming salamat po sa mga nagbigay ng handog. Dalangin ko, Lord, na pagpalain po ninyo lalo, ibalik po ng higit pa sa mga taong ito na naghandog para sa inyo, Lord. At dalangin ko rin po na patnubayan po ninyo lagi. Lord, hinihingi ko po sa inyo ang basbas sa hapong ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaami nawa mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Hindi ko alam. Kaya nga sa bulsa. Umuwi kasi yun. May ilang pera. Hindi man lang ko mo. Praise God.